Zeya POV. Magro-road trip pa ba tayo? Mukhang. Masyado nang malalim ang gabi, bulong ko. Matapos kong sikuhin si Seska sa aking tabi. Kakalabas lang namin ng bar ngayon at lagpas. 12:00 na. Nakita at nakilala ko na rin ang kaibigan ni Rafael na si Matias at tumutugma. Nga ang lahat ng sinabi ni Seska tungkol sa kanya. Oo naman, ito kasi talaga ang purpose ng gala natin ngayon. Nakangiti nitong wika bago ako nilingan at sa kabahagyang hinayla papalapit sa kanya. Did you know that Matias is a drag racer? Magaling yang mag-drive. Bigla niyang bulong. Sakin at saka ako kinindatan. Parang iba ang kahulugan nung huli niyang sinabi kaya heto at nakangisi ito sa akin. Ngayon, inirapan ko ito at saka binawi ang braso ko mula sa kanya bago magsalita. Wag mo nga akong pinagluloko. Yung lalaking kasama ko ngayon ay isang drug racer. Imposible, mukhang inosente yun eh. Tsaka sobrang ingat mag-drive kanina. Hindi kita niloloko, totoo yan, kaya nga. Magro-road trip tayo ngayon. Ha. Gulat ko itong nilingan at saka mabilis. Na tinapunan ng tingin ang tatlong lalaking. Nauuna nang maglakad sa amin papunta sa kani-kanilang sasakyan. Hoy Seska, anong klaseng road trip ba tong gagawin natin? Alam ba to ni Presay? Mad-iin. Kung wika sa kanya at saka nilingan ang isa kong kaibigan na nasa kabilang gilid ni Seska. Nang marinig ni Presay ang pangalan niya ay kaagad itong napatingin sa akin. Tinawag mo ko, Zeya. Oo, may alam ka ba sa susunod nating gawin? Kunot-noo kong tanong sa kanya. Nang ngumiti ito sa aking at saka mukhang sabik na napahawak sa kabilang braso. Ni Seska ay dun ko na nakuha ang sagot na kailangan ko. Sasali sila Rafael sa isang drag racing ngayon at kasama tayo. Nakaka-excite hindi ba? Napakurap ako sa sinabi nito. Halos humiwalay na nga yung kaluluwa ko sa huling drag racing na pinuntahan ko sa sobrang kaba na baka mahuli kami ng mga autoridad. Pero heto at gagawin ulit namin yun. Plus, the fact that these three guys are joining the main event makes me more nervous. Uuwi na lang ak. Wala nang atrasan to, Seska. Isipin mo na lang na. Once in a lifetime experience to. Pagpipigil. Sakin ni Seska nang magbabalak akong umalis. Oo nga, Zeya, ngayon lang to promise. Napatingin ako kay Presay at hindi makapaniwalang mapatitig dito. Since when did she likes racing? Ladies, we have to go. Sabay kaming tatlo na. Napalingon kay Rafael nang tawagin niya. Kami. Walang ilang segundo ay hila-hila na ako nang dalawa kong kaibigan papalapit kay Matias. At saka ako bahagyang tinulak papalapit sa kanya. Nanlaki ang aking mga mata ng muntikan na akong matapilok ngunit buti na lang at nahawakan kaagad ako ni Matias. Matias, ikaw na ang bahala sa kaibigan namin. Ha? Wag na wag mong tanggalin ang mga paningin mo sa kanya, mailag pa naman yang tumakas. Nakangising wika ni Seska habang si Presay naman ay napatawa na lang sa gilid. Inirapan ko sila bago ko narinig na magsalita si Matias. Sure. Nang marinig ko yun ay hindi ko maiwasang tignan ito sa aking gilid. I won't ever take my eyes off her. Dagdag pa nito habang nakatingin sakin. I was stunned a little bit before turning my gaze away from him. If I'm just an easy girl, I might be starting to fall for him. But I'm not. Ngayon pa lang, parang gusto kong mag-teleport na lang nang makauwi na ako sa bahay. Kinakabahan kasi talaga ako sa mga ganitong klaseng bagay, illegal to no. Ayokong magkaroon ng criminal record. Are you nervous? Napalingon ako kay Matias. Nang magsalita ito sa aking tabi. Medyo. First time mo bang makakita ng drug racing? Hindi naman. Naalala ko yung huli kong pagpunta sa isang illegal racing. Yun mismo ang gabing nakita ko ulit si Santi. Matapos ang ilang taon. What about being involved in the race itself? Doon na ako napaharap sa kanya ng diretsyo ng magtanong ito tungkol sa bagay na yan. Mabilis akong umiling sa kanya at ewan ko kung bakit bigla akong dinadalaw ng kaba. Ngayon. I see. Well, there's always be a first time, right? Bigla akong nanigas sa aking kinauupuan ng casual niya lang yung sinabi sa akin at saka ako nangitian na tila isang anghel. First time. Ibig bang sabihin nito ay and for our third race. Mabilis akong napalingon sa harap nang marinig ko na naman ang pamilyar na boses ng MC rito. May hawak-hawak na naman itong megaphone. Ngayon, my eyes widened the moment I looked at Matias when he started the engine of his car. Anakang. Nagsimula nang maghiyawan ang mga tao ng
Umabant ang sasakyan ni Matias papunta sa starting line. Mabilis na hinanap ng aking mga mata ang kotse ni Rafael, nagbabakasakaling makita ko ang kaibigan kong si Seska. Good luck pare. Bigla akong napatingin sa direksyon ni Matias nang marinig ko ang boses ni Rafael mula sa pinto ng kotse niya. Nang tapunan ng tingin ni Rafael, nangitian niya. Ako at Saka tinanguan. Good luck din, Zea. Huwag kang mag-alala, hindi kaipapahamak ni Matias sa daan, wika niya. At Saka mahinang napatawa. Lintek. Ngayon palang gusto ko nang tumalon. Dito. Safe rides, Matias. Dagdag pa nito bago. Tinapik ang pinto ng kotse ni Matias. Thanks, Rafa. Mabilis kong hinawakan sa braso si Matias. Dahilan upang tignan niya kaagad ako. Kailangan ba ako rito? Baka. Makakadistorbo lang ako sa race mo. Nauutol. Kung sambit habang palihim na nananalanggan. Na sana ay palabasan niya ako rito sa mismong sasakyan niya. You're not a nuisance. Komento nito bago niya. Inilapit ang kanyang mukha sa akin. Dahan-dahan akong napaatras hanggang sa tuluyan na akong napasandal sa aking kinauupuan habang nakatitig sa mukha nito. Matias smiled at me before holding my seatbelt attached across my body. Just sit back and relax, Zea. I promise you'll enjoy this. Malumanay nitong wika bago muling hinawakan ang manibela ng kanyang sasakyan. Siguraduhin mo lang na makakauwi pa. Ako. Of course. Natatawa nitong wika. Napatingin kami sa gilid ng may isang kulay itim na sasakyan ang biglang dumaikit sa kotse ni Matias. Heavily tinted ito kaya hindi namin makikita ang nagdadrive sa loob. Hindi ko naman maiwasang mapahawak ng mahigpit sa aking kinauupuan nang makita ko ulit ang pamilyar na kulay itim na sasakyan. Yumangay lalo ang tambutso ng kanyang sasakyan sa isang idlap at parang nag-init na ang makina ng kanyang sasakyan. Tila atat na. Atat na itong magsimula sa isang idlap lang. The crowds began to run wild as they started to cheer both contenders. Nang mapatingin ako sa mukha ni Matias. Seryosong-seryoso na itong nakatingin sa harapan habang mahigpit ang pagkakahawak sa manibela ng kanyang kotse. My gaze immediately turned to the black cars. Heavy tinted windows before pressing my back against the seat. Madiin akong napapikit habang nakaiwas ng tingin. Why do I felt something strange when I looked at his car's window? Bakit pakiramdam ko ay may dalawang pares ng mga matang nakatingin sa akin mula mismo sa loob ng sasakyan na yon. Dahil hanggang ngayon, kahit na hindi na ako nakatingin, ramdam na ramdam ko pa rin na tila may nagmamasid sa akin. Hindi ako pwedeng magkamali, ang katunggali ni Matias ngayon ay walang iba kundi si Santi. Matias, kahit hindi pa nagsisimula ang karera. Alam ko na ang resulta nito. Santi Greyer's POV. I got in the place later than I expected. Hindi ko inaasahan na matatagalan pa ng kaunti sina Ashton at Kieran kanina, hindi ko naman sila pwedeng iwan dahil nakakabastos yun para sakin. So, here I am, being the third contender of this race. But I have no idea that Zea will be here as well. Seryoso akong naglihis ng tingin mula sa katabi kung kotse nang hindi ko na makita si Zea. I bet she's pressing her body against that seat as if hiding herself will help her is the situation. Naalala ko ang sinabi niya kanina sa text na magiging busy raw ito ngayong araw. I snorted. Busy, huh? Busy playing the role of a passenger. Princess in other man's car. Hey, what's wrong? Bakit salubong na yang kilay mo, Santi? Ringkong wika ng isang babae sa aking tabi. Are you firing up? Dagdag pa nito nang paingayan ko pa ang tambutso ng aking sasakyan. You better be, Santi, malaki-laking kantidad ang nakataya rito para sa magiging panalo mo. She rubbed my shoulders using her other hand before leaning against me. Hindi mo naman siguro bibiguin si Ace, hindi ba? She whispered, making her warm breath touches my skin. I never lose. Tugon ko bago inapakan ang accelerator ng sasakyan. The race already started when the woman put down the handkerchief. Napahawak sa upuan. Ang babaeng kasama ko nang mas pabilisin ko pa ang pagpapatakbo ng sasakyan. My opponent is not that bad in driving a car. Mabilis din ito magpatakbo. May mga pagkakataon na nauuna ito sa akin ngunit hindi rin yun nagtatagal. Kung pakiramdam ko ay masyado na niyang banibilasan, I tend to slow her down a little bit for a few seconds. Ano ba ang ginagawa mo, Santi? Hindi ka pwedeng matalo rito. Will you shut up?
Stop playing in the middle of the race. Kung manalo yan kalaban mo, magagalit si Ace sa ating dalawa. I rolled my eyes before hitting the accelerator. Nang makita kong papalapit na kami sa finish line, hindi ko na ito hinayaan pang makaabot sa akin. The reason why I sometimes slow her down is because of Zaya. Drag racings are prone to accidents. Hindi ko kilala ang lalaking kasama niya kaya hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Ngayon, he could be so desperate in winning this race. That could lead her to danger. One wrong slightly turn in the wheel will cause accident. And we have a winner. Umalangaw-ngaw. Ang hiyawan ng mga tao at rinig na rinig ko ito. Nang buksan ng babaeng kasama ko ang pinto ng aking sasakyan. Sumunod na rin ako sa kanya at sa kadiretsyong naglakad sa kulay dilaw na sasakyan na kakaparada lang sa tabi. Santi, where are you going? Ring kong tawag. Sa akin ng kasama ko. Hindi ko ito nilingan at patuloy parents sa paglalakad patungo sa dilaw na kotse. The driver gets out from the car and looked at me. Nang makita niya akong papalapit sa kanya ay kaagad itong naglakad papalapit sa akin. He's a tall man but I'm taller. He also got a good image and physique. No wonder Zaya come with him. That was a great race. Congrats. I wasn't expecting that warm congratulatory statement. Thanks. Tugon ko bago ito nilagpasan. I went straight to the passenger seat and immediately swung the door open. Nang makita ko si Zaya na mahigpit na napahawak sa seatbelt niya, kaagad akong yumuko at saka yun. Mabilis na tinanggal. Anong ginagawa mo? You shouldn't be here. Seryoso kong wika sa kanya at saka ito tinignan ng diretso sa mata. I was stunned for a split moment when I realized how close I am to her. I don't need assistance. Zaya pushed me away and got out from the car before shutting the door. Bigla itong naglakad papalayo na ikinakunot ng aking noo. Matias, halika na. Hanapin na natin sina Seska. Bago pa ito tuluyang makalayo, mabilis kung hinawakan ang kanyang kamay dahilan upang mapahinto ito. You're not going anywhere. I'm taking you home. Ayoko, dito lang ako. Santi. Mabilis na tumabi sa akin ang babaeng kasama ko at saka kami pabalik-balik na. Tinignan ni Zaya. Who is she? Tanong niya sa akin. She's my cousin. Napatingin ito kay Zaya. At saka ito tinitigan sa mukha bago ako nilingan. So, she's doing illegal to, ha? She's not. Mabilis kong tugon at saka tuluyang inilayo si Zaya mula sa kanila. Nagpupumiglas. Ito dahil ayaw niya pang umuwi hanggang sa hawakan ng lalaki ang isa kong braso. Don't force her to come with why. Hey. Tawag ko nito sabay turo sa kanyang mukha. You stay out of this. This is a family matter. Umatras ito nang makita niyang salubong na ang kilay ko. Santi. Hindi ka pwedeng umalis. Kailangan mo pangkitain si Ace. Baby, I don't care. Tell him I have something else to do. Wika ko sa kanya bago ito iniwan sa kanyang pwesto. Zaya, halika na. Paghila ko sa kanya nang mapansin kong natigilan ito sa kanyang pwesto. Ngunit nang makita kong balisa peren ito, mas lalong kumunot ang aking noo. Zaya. The moment I called her name again, she blinked several times before looking at me. Kaagad niya akong binigyan ng isang masamang tingin bago ako nilagpasan at saka nagmarcha papalapit sa aking kotse. I was left dumbfounded when she shut my car door so hard causing me to blink. What's with the sudden attitude? Zaya POV. Baby, I don't care. Madiin kong ipinikit ang aking mga mata bago inilabas ang hangin mula sa aking ilong habang salubong ang dalawang kilay na nakatingin sa labas ng bintana. Hanggang kailan ka ba titigil sa pagmamaktol? Mas lalong pumintig ang ugat sa aking sentido. Nang magsalita ulit ito. Can't you just drive silently? Mataray kong wika habang hindi ito nililingon. Did you just told me to shut up? Hindi na ako muling nagsalita pa. Puwera na lang nang lumiko siya sa kabila imbes nakakanan ito. Kaagad akong napadiretso ng upo at saka ito kunot noong tinignan. Ito ang unang beses na nilinggan ko ito mula nung umalis kami sa lugar na yon. Hindi ito ang daan papunta sa bahay ko. Who told you I'm bringing you home? Kaagad akong napahawak ng mahigpit sa aking kinauupuan at hindi maiwasang matigilan ng maalala ko na naman ang babae kanina. She sits on this seat, liar. She was with him during the race. She was sitting comfortably in this seat as he won the race.
Hindi ko maiwasang Mayness at Sokka muling napatingin sa bintana hanggang sa tuluyan na kaming napahinto sa isang condominium building. Lumabas si Santi at Sokka binigay sa isang valet attendant ang susing kanyang sasakyan bago dumiretso sa mismong lobby. Kailan pa to naging bastos? Put 4 nanograms asterisk na. Bulong ko sa aking sarili nang hindi man lang niya ako nilinggan dito sa loob ng kanyang sasakyan. Inis kong binuksan ang pinto ng kotse at Sokka. Nakakuyom ang kamaong nagmarche papasok sa condominium building. Gulat pang napatingin sa akin ang valet attendant, halatang hindi inaasahang may tao panglalabas mula sa magarang sasakyan na pagmamayari ni Santi. Bakit niya ba ako dinala rito? Bakit hindi na lang niya ako hinatid sa mismong bahay ko? Mas lalo akong nainas. Sumunod ako sa kanya sa loob ng elevator. At Sokka dumaikit sa kabilang parte ng pader. Habang siya naman ay nasa kabilang gilid. Nagmumukha kaming estranghero na hindi kilala ang isa't isa, where in fact, this rude man is clearly my cousin. Second degree and not blood-related cousin ta. Be exact. Bakit mo ko dito dinala? May kailangan ka pa ba sakin? Tanong ko habang sinusundan itong maglakad papunta sa unit nito. Hello, Santi. Bingi ka ba? Kinakausap kita. Dagdag ko nang hindi niya ako kiboin. Binuksan nito ang pinto ng kanyang unit bago ako hinarap. Get inside. Plain at maautoridad nitong wika sa akin. Inirapan ko ito bago pumasok sa loob. The whole place lightens up and I immediately took a seat on his sofa, as if I've been here for the last several years feeling at home. Where in fact, it's just my second time around here. But whatever, I know Santi doesn't really mind it all. That's how he is. O ano na ngayon? Anong gagawin ko dito? Dito. Mo ba ako papalipasin ng gabi? Do you finally care about me after treating me so rudely? Treating you so rudely? Since when? Kunot noon itong tanong sa akin habang tinatanggal ang suot nitong itim na leather jacket bago ito inilapag sa sandalan ng kanyang upuan. Since you came back. Malinaw pa sa akin ang unang pagkikita namin. Matapos ang ilang mga taon mula nung umalis ito sa Pinas. Malinaw na malinaw pa sa akin na ni isang beses ay hindi niya ako magawang ngitian. Matapos ang ilang mga taon. He will stare at me like I am AF asterisk king blank canvas. Plain and absolutely nothing special ta. Look at. I'm just trying to protect you. I scoffed. Protect. Nagpapatawa ba siya? I don't need protection. Prangka kong wika. Habang nakatingin parent sa kanya na ngayon ay nanatiling nakatayo sa aking harapan. His condo was empty before we walked in. I presume his friends were no longer staying for the night. Since when do you learn to reject my kindness? Seryoso ngunit kalmado nitong wika. His accent became much more visible for staying in Belgium for more than 5 years. His masculine voice became much more manly and deep. Everything about him tend to improve a lot since you left. Biglang tumahimik ang buong lugar. Matapos ko yun sabihin sa kanya, Santi stared at me for a full solid minute. It was the longest stare he ever gave to me. Nagpapasalamat ako sa naging desisyon kong umupo dito dahil kung hindi, baka mapansin niya pa ang kaunting panjinjing ng aking mga tuhod habang pilit na nilalabanan pabalik ang kanyang mga titig. His eyes never failed to put me in a fidgeting state when he stares. Makinig ka. Panimula nito bago nagtungo sa kanyang kusina kung saan tanaw-tanaw ko. Parent ito. Ayokong makita ulit kita sa mga ganang klaseng lugar. Naiintindihan mo ba ako? Why not? It was fun. Drag racing isn't fun for someone like you. Stop lying. I'm not lying. I'm enjoying it, Santi, but you ruined it. Nakita kong natigilan ito pagbukas ng isang canned beer sa bago iniangat ang isang sulok ng kanyang labi. My bad for interrupting your little date with that man then. Sarkastiko nitong wika bago ininom ang kanyang beer. Seryoso niya akong tinignan matapos niyang inilapag ang alak sa ibabaw ng kanyang kitchen countertop. He pressed both of his palm against the cold marble top while eyeing on me. That was illegal. You don't want your father to fetch you in a jail one day, won't you? Nanlaki ang aking mga mata nang sabihin niya yon. Just imaging that scene brings me horror. My father is the last person I wanted to get disappointed. Dahil sa oras na mangyari yon. May kapangyarihan itong gawin kung ano ang gusto niya. He's that powerful. Alam ba to ni na Tita Sasha at Uncle Denver? Panimula ko habang nakatingin din sa kanya.
I saw how he blinked. I guess not. Panghahamon ko sa kanya. You. And I. We're just the same. A perfectly young man and woman who was expected to bring fortune and great reputation. To their family was now secretly doing rebellious things. Pinagkrus niya ang kanyang braso sa kanyang dibdib bago ito muling naglakad papalapit sa akin. Santi, take a seat in front of me before crossing his long legs. It's none of your business, Zea. And stay out of this, please. Hindi ko maiwasang matigilan ng bahagyan. Nang sabihin niya yon, muli kong naalala ang baba kanina lalo ang mga salitang sinabi ito. She mentioned about a man named Ace, and all about the race. Hindi ko kailanman alam na may kaibigan si Santi na nagngangalang Ace. Besides, Santi is a professional Formula isang racer. What's with the sudden involvement in the drag race? Alam ba to ng mga kaibigan niya? What about her brother, Ashton, who he always shared his secrets with? May kinalaman man lang ba sila tungkol dito? Base sa mukha mo, halatang marami kang gustong itanong sa akin, Zea. Napakurap ako nang magsalita ulit ito. But save them for next time, I need to rest now. Dagdag pa nito bago tumayo at saka naglakad papunta sa isang kwarto. Hindi ko maiwasang mapatigagal sa aking kinauupuan nang bigla niya lang akong iwan dito sa sala ng mag-isa. Tignan mo nga, napakabastos na talagang lalaking to. Ngunit nakita kong muli tong bumalik dahilan upang diretso akong mapatayo. Finally, baka na-realize na nito na kailangan niya akong ihatid. Santi finally came back his senses. To drive me who? Don't forget to lock the door when you leave. Thanks. Napanganga ako nang bigla itong tumalikod. At saka ako tuluyang iniwan. Umusbong kaagad ang init sa aking buong mukha habang nakakuyom ang aking dalawang kamao. Ramdam kong umuusok na ang aking ilong at tainga dahil sa matinding inis. Sa oras na narinig ko ang pagsara ng pinto, kinuha ko ang dalawang throw pillow niya sa sofa at saka ito itinapon sa sahig. Banggangutan ka sana. Madiin kong wika bago nagmarcha papalabas ng kanyang kondo. Kunot na kunot ang aking noo habang tinatahak ko ang daan papalabas ng mismong building na to. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa suot kong shoulder bag at ngayon ko lang napansin ang ilang missed call mula sa dalawa kong kaibigan. Ilang unread text messages din. From Seska, nasan ka? Sabi ni Matias, umuwi ka raw kasama ang pinsan mo. Sinong pinsan? From Presay, Zea, okay ka lang ba? Bakit ka umalis? From Seska, sagutin mo ang tawag ko, Zea. From Presay, nag-aalala kami ni Seska sayo. Totoo bang pinsan mo ang kumuha sayo? From Seska, why are you not answering my calls? Napabuga na lang ako ng hangin bago mabilis silang nireplyan at saka sinabi ayos lang ako. Hindi ko sinabi sa kanila na si Santi ang kumuha sa akin. I just told them that I was already home, even if I wasn't. Habang nakatayo dito sa labas ng condominium, naiinip na ako nang wala man lang akong nakitang taxi na dumaan. Wala rin akong internet data para makapag-book na lang akong taxi. Nakakainis. Habang nakatingin ako sa inbox ko, kaagad akong napatitig sa isang unregistered number. Bago ito pinindit. It was Santi's number. At hanggang ngayon ay hindi ko ito sinave sa contacts. Nabasa ko ang isang text mula sa kanya na may bagay daw akong naiwan sa kondo niya. Kaagad akong napatingin sa loob ng condominium lobby at saka nagpas siyang pumasok ulit sa loob. I find my way back to his place after waiting for approximately more than 15 minutes outside the building. Habang papalapit ako sa unit niya, napagtanto kung sakto lang ang desisyon kung hindi iniwang nakalok ang unit niya dahil sa inis ko kanina. May rason pala para gawin ko yon. I can freely open his place without knocking on his door. Santi. Pagtawag ko bago sa Nara ang pinto ng kanyang kondo. Bumalik ako dahil kailangan ko nang kunin ang napahinto ako sa aking kinatatayuan ng mapatingin ako sa dalawang canned beer na basta-basta na lang nakabuyang-yang sa ibabaw ng countertop nito. Nasa sahig pa rin ang dalawang unan na tinapon ko kanina ngunit may isang tequila bottle nangangalahati sa ibabaw ng center table nito. Kinuha ko yun at saka tinignan ang inuming. Halatang mas mahal pa sa sapatos na suot ko. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang alcohol content nito. Ang taas. Mukhang dalawang lagok ko lang nito. Ilkot na siguro ang pinangin ko. Was he drinking till he got drunk? Bulong ko sa aking sarili bago nilinggan ang isang kwarto. Medyo nakaawang ang pinto.
Santi. Pagtawag ko sa kanya ngunit wala. Akong narinig na boses. Napatingin ulit ako sa sahig ng may isang canned beer na naman ang nasa sahig. Seriously, how many alcohols did he drink in? Just a span of 15 minutes. Santi, I presume you're not yet asleep, right? Wika ko bago dahan-dahan na itinulak ang pinto. Napahinto ako sa aking kinatatayuan nang makita ko ang isang lalaking nakaupo sa ibabaw ng kama at nakatalikod sa akin. The room was dark, but not dark enough for me not to notice his great physique in that position. Nakaharap ito sa kanyang bintana kung saan ang liwanag na nagmumula sa buwan ang nagsisilbing ilaw dito. Santi. Pagtawag ko sa kanya bago tuluyang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. I flinched when he slowly gets up and completely turned his body around me. Napakurap ako nang makita ko ang mukha nitong diretsyong nakatingin sa akin. His mouth was a bit open, and I can clearly see his flushed cheeks against the moonlit. But what caught me the most was his eyes. I never saw Santi look at me like this. Not even once. Bakit parang pakiramdam ko ibang Santi ang kaharap ko ngayon? Bakit hindi ko maiwasang kabahan habang nakatayo dito sa kanyang harapan? Bumalik ako kasi naalala ko ang tinext mo sakin. Hindi ko maiwasang mautal lalo na't unti-unti na tong naglalakad papunta sa akin. Hindi ko alam kung bakit umaatres ako. Ngayon. Balak kong kunin na lang ngayon para hindi na ako bumalik pa, nahigit ko ang aking hininga. Nang bigla niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. I gasped when he almost kissed me. What the F asterisk sick was that? Thus he finally got the guts to kiss me first. Santi, bigla niyang sinara ang pinto sa aking gilid habang nakadikit na aking likuran sa pader. Santi suddenly cornered me using both of his arms which made me gulp. Nang tignan ko ito sa mata, same time itong nakatitig sa akin. I suddenly flinched a little when he took some strands of my hair and sniffed it. Napakurap ako dahil hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanya ngayon. You smell good, he whispered using his raspy voice as I inhaled the alcohol in his breath. Santi, are you drunk? I never saw him drunk before. Never. His cheeks are redder than the usual and his eyes are half open. Clementine, he whispered as he called out the name he used to call me under his breath. Biglang uminit ang aking magkabilang pisngi. Nang hawakan niya ang kabilang parte ng aking mukha. Can you help me? Napalunok ako sa sunod niyang sinabi. Ano ang ibig niyang sabihin? Help me release this heat, please. Natigilan ako sa aking kinatatayuan at huli na. Nang mapagtanto ko ang sumunod na nangyari. Nang isang malambot na bagay ang bigla na lang dumapo sa aking labi.